So ito po mga kaibigan, ang episode natin ay tungkol po sa gun safety or rules gun safety. Yun po ang ating episode sa bidyong ito. So 4 na rules po ang paggamit ng firearms or tamang paggamit ng ating firearms or sarili man natin yon or sa amang kung kanino man yun, basta pag tayo po ay humawak ng baril ay dapat po natin ay alamin kung ano ang ating mga gagawin. Okay po, presence of mind. Then, syempre, dapat pinaka-importante sa lahat ay disiplina, mga kastig, disiplina. Okay? So, ito po ang ating tatalakayin ay iyong number 1. Ang ating episode ay tungkol po sa firearms or baril, no? Yung sariling gamit. So, pasintabi po doon yung mga hindi mahilig at doon naman sa mga mahihilig na hindi pa sila di pa nila masyadong alam ang 4 na patakaran o 4 rules ng gun safety. Kailangan po nating pakinggan ito at sana i-apply din po sa atin mga sarili. Okay? Yung number 1 po ng firearms ng rules gun safety ay treat all guns as though they are always loaded and always perform clearance. Okay? Check every time you pick one up. So, yun po, basahin nyo po, pakibasa nyo lang po. Ito po yun siya. So ayan mga kaastig, no? Yun po ang isang rules. So, yun po ang number 1. Yan po ang number 1. Yan po. So ngayon, papakita ko po sa inyo paano ang aktual. Paano ba gagawin yan? Kasi, halimbawa, kung basahin lang natin ang basahin yan, kung wala naman sa aktual natin ginagawa, hindi po natin siya matututunan kung paano po ba siya gagawin. So ito po yun mga kaastig, ha? So ngayon, halimbawa, ito po, may baril po ako dito sa aking harapan. So papakita ko po sa inyo kung paano siya damputin or paano siya tingnan or paano siya i-check, no? Okay, sample, kunyari, ayan po, nakalapag po yung ating firearms. Ayan po mga kastig, no? Ipapakita po natin sa inyo kung paano po ang aktual na pagdampot or pag-check ng ating firearms. Ayan, may firearm po tayo dito sa ating harapan. So halimbawa, nakaganyan po siya. Ang pagdampot po natin ay siyempre, kuhain natin siya, tanggalin natin yung holster niya, din lagi nakatungo doon sa baba, din first is tanggalin yung magazine. Okay? Then titingnan natin kung siya ay may load. Oh. So double check, wala, then open yung ating slide. Okay? So yan po mga kastig ang first na ating gagawin, no? Dapat naka-open yung bolt para sigurado tayo na wala siyang laman or wala siyang bala. Okay, yan po mga kastig. So ang ibang firearms ay mayroong ganito siya. Yung iba naman mayroon dito, kaya madali siyang hawakan dito para ganoon siya, para mag-double check. Then ito naman is nandito, ganoon lang po ang pag-double check niya. Then wag natin po siyang basta na lang kalabitin dahil ang firing pin po ay masisira, so kailangan natin siyang alalayan. So the best pa rin is pag hindi mo naman siya gagamitin is i-open lang natin yung kanyang bolt para lagi siyang nakikita natin na safety. Okay mga kastig? So yan po yung pag-check ng firearms. So siya po ay part ng ating 4 rules gun safety. So ang nakalagay doon sa number 1, uulitin ko, ay treat all your gun as a though they are always loaded and always perform a clearance check every time you pick one up. So lagi nating isipin mga kastig na ang firearms pag ito'y ating dinampot na ay dapat isipin lagi natin ay laging mayroong load na bala. So wag natin siya isipin na dapat walang load. Wag natin siya isipin na ganon. So kaya natin siya chine-check lagi. Okay? So dapat yun ang ating gagawin. Yun po ang number 1. Yan po yun. Okay? So next is episode is number 2. Mga kastig, tapos na natin yung number 1. So ito po yung number 2. Ito po yun, number 2. Okay? So pakibasa po ninyo at mga kaibigan at atin po i-demo. So ang number 2 po, ang rule number 2 po sa gun safety ay never point your gun at anything that you are not willing to destroy or shoot. No? So ibig sabihin po mga kaastig, pag dinampot po natin yung ating firearms ay dapat po ay hindi po natin siya kung saan-saan itinututok. Pag ganun.
kahit po bitbitin natin ng ganun po, dapat po hindi po siya naka ganon, no? Dapat hangga't maaari kahit nasabihin natin na mayroon siyang holster, okay, hindi natin siya kinasa, hindi po kasi magandang tingnan na pag ang hinawakan mo yung baril is nakatutok na kung saan-saan dahil ang hindi po alam sa baril is po pwede po silang matakot, mga kaastig, no? So, pag nagdampot po tayo ng baril, pag ginampot po natin is nakaganon lang siya sa baba. Okay, mga kaastig? Nakatungo lang siya sa baba mula doon sa pagdampot natin. Kaya kung saan man tayo haharap, laging dapat ang ating firearms po, mga kaastig, kahit nasa loob pa siya ay nakatungo lang siya as a 45 degrees. So, hindi po siya dapat nakaganon, mga kaastig, no? So, yan po ang rules number 2 ng gun safety. Okay, mga kaastig? So, wag po natin siya basta-basta itututok ang baril na kahit hindi siya nakakasa or hindi siya, mayroon siyang holster, ay dapat po hindi po natin siya nakawasiwas or saan man natin siya itinututok kung hindi naman natin siya intensyon na iputok or gamitin. Okay po, mga kastig. So, yun po ang number 2. Simple lang po. Next po ay number 3. Mga kastig, ito ay ang episode naman natin yan is number 3. Number 3 po ng rules of gun safety. Okay? So, ano po ba yung number 3? So, ito po yun. Okay? So, number 3 po ay keep your finger of the trigger and outside the trigger guard until you are on target and have made the decision to shoot. Okay? So, yan po ang number 3, mga kastig. So, dapat po ay ating tandaan yan. Napaka-importante po yan, mga kastig. Okay? Papakita ko po sa inyo kung paano po yun. Ayan po, mga kastig, meron po tayong firearm sa ating harapan. Papakita ko po sa inyo kung paano po siya i-actual, no? Yan po ang ating firearms. Mayroon po siyang holster, naka-holster po siya, mga kastig, no? So, pag dinampot po natin siya, kahit po siya ay naka-holster, so double safety siya. Pag dinampot natin siya, ay ang daliri natin po, ay practice natin is nakaganon na kaagad. Nakadiretso na kaagad. At pag tiningnan na natin siya, at nilabas na natin siya sa holster, ay nandoon kaagad sa labas yung ating daliri. So, never po siya na ipasok mo siya doon sa ilalim ng trigger guard, no? So, simple lang po, nakabukas ang ating daliri na hindi siya nakapasok sa trigger, hindi siya nakapasok dito, mga kastig, no? Nakatuwid lang siya. Papraktisin natin yan din. Saka natin itanggalin yung magazine na nakalabas pa rin yung ating daliri. So, yan po ang number 3 po na dapat tandaan, laging nasa labas po yung ating daliri na kahit nasaan man siya nanggaling, kahit na dinampot mo man siya dyan, ay kailangan nasa labas yung iyong daliri. At kung galing man siya dito sa iyong holster, dapat pag hinawakan mo siya ay dapat laging nasa labas ang iyong daliri na katulad nito. Okay, mga kastig? So, yan po ang number 3 ng gun safety, no? Rules ng gun safety. Okay, so next proceed tayo sa number. Ayan, mga kastig, proceed naman tayo sa number 4. So, number 4 ng gun safety, ang rules niya po ay, ayan po, pakibasa nyo po, mga kastig. Ayan, pakibasa nyo po. So, always be sure of your target and beyond. So, ibig sabihin po, mga kastig, no? Pag halimbawa, kahit man nasa firing range tayo, so siguraduhin natin na walang tao doon sa part ng ating tatargetan, no? O kaya kung saan man tayo, sisiguraduhin natin pag tayo'y tumarget, ay wala siyang ibang tatamaan or wala siyang ibang mapuputukan or matatamaan. So, siguraduhin natin na pag kung ano yung ating pinutukan, yun lang din po ang ating tatamaan. So, yun po ang number 4. So, simple lang po, rules gun safety. No, simple. Napakasimple lang po, mga kaastig. Pero, ang totoo po, marami po sa atin. Marami po akong napapansin na hindi po nasusunod ito. So, kaya po, napakadelikado. Kaya dapat, kailangan po sa ating mga mayroong firearms at mga gumagamit ng firearms, kahit wala tayong sarili, ay dapat po, ay kailangan alam natin ang 4 rules gun safety. So, ipapractice po natin yung dapat ang daliri ay nakalabas sa ating gatilyo. At ipapractice po natin na pag dinampot natin po ang ating firearms ay naka 45 degrees lang siya. Dapat hindi siya nakatutok na kung saan-saan ng kahit anong firearms man yan. Mapa revolver, mapa
mapamahaba man yan, M16 man yan, dapat lagi naka 45 degrees lang siya, nakatungo siya sa baba. Hindi po siyang dapat nakatungo sa mga tao. Okay? Mga kaastig, actually, isa po tayo sa nagtuturo din ng gun safety, no? Then, yung mga proseso kung paano hawakan ng baril, paano pumutok ng baril, pero hindi po natin sinasabi na lahat po ng instructor o lahat po na nagtuturo ay magaling bumaril. Okay? So po yun po, magaling lang magturo, magaling lang magpaliwanag, mais magpaliwanag, pero hindi po tayo magaling bumaril. So sa actually mga kastig, no, ang firearms ay hindi po payabangan ito, ay hindi po pagalingan ng pagputok, no, kundi pagalingan ng disiplina mga kastig. Disiplina ang kailangan dito sa may mga firearms. Okay? So sana po ay nakuhaan ninyo ng konting pulot na aral, lalo na doon sa may mga bago pa lang bibili ng firearms at yun ang mga nakabili na. So hindi po basta-basta na tayo po ay may firearms ay yun na, hindi po. So kailangan aralin po natin lahat kung ano po pwede ating gagawin na para safety sa ating lahat, safety sa ating sarili. So sa susunod po mga kastig, tatalakayin naman natin ang mga parts ng firearms or yung 45. So ang baril po na ito ay ang ating ginagamit ngayon is 45, ay siya po ay standard, no? So meron po siyang kapariha na 1911 na 9mm. So standard lang po siya. So ang baril po ay tandaan po natin mga kaastig, ay hindi rin po pagandahan, kundi dapat sa kondisyon po natin siya titingnan. Kasi yung iba po, mas pinipili ang mahal, mas pinipili ang maganda. Pero ang totoo, pagdating na sa actual scenario ay mahina na ang kalidad. No? So wala naman ako sinasabi kung anong mga klaseng baril, pero para sa akin po mga kastig, sa pananaw ko lang ay okay na yung kahit mumurahin, basta mahalaga ay standard siya din, talagang kondisyon siya kung paano pumutok. Okay? About po sa firearms. Kaya sa mga may firearms dyan, ayan po. Sana po nakatulong po sa inyo ang ating episode ng 4 Rules Gun Safety at doon sa mga lahat po ng mayroon na gumagamit ng firearm. Lalo na po doon sa mga security guard. Mga security guard dyan, malaking tulong po ito yung ating episode ng 4 Rules Gun Safety. So, i-apply po natin to dahil nakakahiya po nga. Sabi ko nga kanina, pag tayo uniform is nakakahiya pag nakikita tayo ng ating kapwa tao na hindi natin alam kung paano natin dalhin ng tama ang ating firearms. So, ang iba, yung mga hindi sanay ay natatakot po sila sa atin. Okay po? So, yun. Hanggang dito na lang po. Ang susunod po nating episode ay kagaya ng sabi ko, ay tatalakayin natin yung parts ng firearms din, ano yung mga kanyang function. Okay? So, next is siguro pag may time, doon tayo sa firing sa talagang actual, magpa-firing range tayo para papakita ko rin sa inyo kung paano yung mga movement, paano ang sistema sa pagtamang pagputok, tamang pag-execute ng tamang movement ng firing range, pag-firing sa firing range. Okay po? So, sana po, subaybayan ninyo po ang ating channel din para mapanood po natin ang ating iba't ibang video na ating gagawin. Halo-halo po, mayroong matututunan tayo dito sa ating mga video gagawin. Hindi lang po basta-basta, kundi yung mga matutunan natin is para din po sa ating mga sarili. So, isa lang po ang pwede kong sabihin sa mga may sariling firearms ay disiplina, kaibigan. Disiplina, kastig. Dahil pag ikaw ay disiplinadong tao, ikaw ay isang